Eh, Hi, good morning everyone. Kindly type 1 nga kung okay yung share screen and yung sounds ko. Kindly type 1 sa chat box. Thank you para naman ma-check ko. So lang nakakadinig sa akin. Good morning. Kindly type 1 pag okay sa inyo yung share screen ko and yung sounds. Para naman makita ko kung lahat naman kayo is naririnig po ako. Yan. Thank you so much, Miss uh, Normina, Irene, and ayan. Thank you po. And Ma'am Ruth. Okay. Eh, dahil naririnig niyo naman ako ngayon, habang nag-aantay tayo sa mga ibang attendees, kindly chat your current location ngayon, kung nasan kayo ngayon, and kung sino yung nag-attend sa inyo, nag-invite sa inyo, ayun, kung sino nagpa-attend sa inyo. Kindly chat sa chat box para alam ko naman kung sino yung mga leaders nyo. Ayan, si Normina is taga-Pasay and ang nag-invite sa kanya is si Miss Rox. How about others po? Ayun, si Miss Rotlu is antipolo po kay Sir Step. Okay. San Miguel Pasig. Okay. Ako pala yung nag-invite sa inyo. Sa'yo, Ma'am Irene. So, sino pa yun sa iba? Wait lang. Sir Windel. Ayan. Okay. Okay, we'll start na. Welcome, IQ Elite. By the way, my name is Pauline de la Vega, one of the facilitators here in IQ Elite community. So, before we start, meron lang tayong house rules. So, yung house rules natin is applicable siya every webinar natin dito sa IQ Elite. So, these are house rules. First is always mute your devices. So, para hindi rin tayo ma-interrupt while discussing the product knowledge seminar. So, yun lang naman. Then, second is, if you don't have any pen or paper with you right now, kindly screenshot na lang yung slides para naman after ng webinar natin is may ma-review pa kayo in upcoming uh, training natin ng actual, meron na kayong alam sa ating project. So, yun lang naman ang ating house rules. So, be attentive and participate kayo lagi para naman alam ko and masabi ko kay Sir Isaiah and sa mga leaders nyo na nagpa-participate kayo sa ating webinar. So, ayan. Thank you so much sa mga sumagot kanina. So, our accreditation program for today is Product Knowledge Seminar by Sure Homes Realty Inc. So, ito naman, ang seminar natin is magpo-focus lang muna sa project ng Urban Deca Home Sortigas. So, isa-isahin natin later kung ano yung mga basic details or basic na dapat alam nyo as a property specialist. So, unahin muna natin. I introduce to you first our company. So, who are we? What is Sure Homes? So, si Sure Homes po, ayan, ganyan po kadami ang ating Sure Homes. Actually, hindi lahat nagpa-picture dyan sa Christmas party natin last 2023. Then, our CEO of Sure Homes Realty, which is si Sir Sherwin Peter M. Sevilla. Ayan, si Sir Sherwin or si Boss Che. Hindi kasi ako sanay sa, ano eh, hindi kasi ako sanay
tawagin si Boss Che ay si Sir Sherwin ng Sir. Boss Che kasi tawag namin sa kanya. So, pagpasensyahan niyo na yung boses ko medyo napapaos na. So, ayan, si Boss Che, ayan. Then our founder ng IQ Elite, si Sir Isaiah Nelson Kimboy. So, ayan. 'Pag tinanong ka ni client kung anong, company ka, lagi mong sasabihin is ang company mo which is Sure Homes Realty Inc. So, under tayo ni Sure Homes Realty. So, ito naman yung vision ng Sure Homes ng company natin. So, first is to be the real estate company of choice providing quality and decent shelter to the Filipino families, prioritizing customers' welfare and utmost integrity and competence, maximizing the value we provide our customers and business partners. Sa madaling salita, ibig sabihin po niyan, example, para mas lalo natin maintindihan, example na lang. Ako si client, then ang una dapat na maiisip ng client pag gusto niyang bumili or mag-acquire ng condo dito sa Urban Deca or kahit anong Urban Deca is dapat Sure Homes agent ang una niyang maisip. Example na lang ulit, pag gutom ka and gusto mo mag-fast food, ang una mong naiisip 'di ba Jollibee, McDo, KFC, dapat gano'n din. Ang una nating, maiisip is, ah Sure Homes Realty, 'pag kunwari si client is naghahanap ng agent, dapat ang una niyang maiisip na kunin na agent is galing kay Sure Homes. Gano'n yung vision natin. Pero siyempre, ang kapalit naman nun is, ah we are sharing our mission to help families own an affordable and durable home. So dahil nga pinili na tayo ni client as agent niya, dapat naman ang kapalit nun is matulungan natin sila or ma-help natin sila na magkaroon or mag-acquire dito sa DECA. So tayo naman tutulong sa kanila magkaroon ng affordable and durable home. So what are we selling? So, ayan na nga, as a property specialist, dapat is alam niyo yung mga affiliated companies natin. So, next is we have a different set of companies para maging familiars kayo. Kasi yung iba na client is nagtatanong po talaga kung ah, ano pong developer, ano pong contractors, upon site viewing or kahit yung iba is sa chat pa lang is nagtatanong na. So tayo as a property specialist on the word of itself, specialist, dapat alam nyo yung mga basic details natin. Doon pa lang dapat sa background nyo as a property specialist. So kung sino yung developer, kung saan company, kung sino yung contractor ng binibenta mo, ayun. So isa-isahin natin yun ngayon. So first is our developer. So yung developer po natin, siya po yung may-ari ng project which is si Urban Deca of Ortigas or other Urban Deca Home, siya po yung may-ari. So si 8990 Housing Development Corp, multi-awarded housing development corporation established in the early 2000 to provide low-cost mass housing to Filipino families. So that means po is dati pa talaga siya, 24 years na kung 2000 yan, 24 years na siya nagpo-provide ng pangmasa talaga or affordable and durable home sa mga Pilipino. So that means ang dami niya ng project na talagang ang dami na ring natulungan ng mga Pilipino natin. So, what does DECA stands for? So, si DECA, ang clue niya is quality. So, yun nga, tingnan nga natin kung sino yung pula kung anong what does DECA stands for. Sige, magpapa-GCash ako 150. Pag sino nakahula ng what does DECA stands for. Ayun na, ang dami na sumagot. Wait lang, sino nauna? Ay, nauna si Normina sa akin. Okay, kindly chat your GCash po kahit direct message na lang sa akin for your privacy. Miss Normina, ayan.
Kay Ma'am Rox pala. So, thank you so much po for participating. So, answer is dekalidad. So, tama naman, dekalidad. Thank you so much din, Miss, na late sa akin yung Miss Irene sa inyong pagsagot. So, yun nga, ang DECA stands for natin is dekalidad. So, ayun. Wait lang natin. Wait lang, naglagyo pa. Okay. Dahil nga dekalidad tayo, saan magawa yung building natin? So, gawaing building po natin is sa precast technology. Kung familiar po kayo sa precast technology, yan po is Japan technology. Alam nyo naman po sa Japan, ang daming, laging lumilindol. So, parang doon, given na rin yun sa atin kasi kadalasan lumilindol din naman dito sa Pinas, which is good sa atin ah, dahil nga ganyan yung ginamit sa building natin dito kay Urban Deca Homes Ortigas, talagang siya earthquake proof. Kasi nung dati, nung nagkaroon ng lindol dito, hindi namin naramdaman kasi dito rin kami nakatira. So, hindi rin namin masyadong naramdaman. Nalaman na lang namin sa online nung marami na nagpo-post na lumindol pala, ganyan. So, maganda dito kasi every corner niyan is may rubber po. So, para siya nagkakaroon ng waving lang siya, gano'n. Hindi siya yung talagang mararamdaman mo yung paggalaw ng lupa. So, that means na hindi rin siya gano'n magka-crack or hindi magkakaroon ng crack sa mga precast natin kasi nga meron siyang divider na parang rubber. So, mapapansin nyo yun pag nag-site viewing na every precast is may nakalagay na rubber, makakapa nyo yun, rubber siya. So, pag nagpunta kayo sa default units natin, mapapakita yun ng mga leaders nyo kung ano yung sinasabi ko. Pwede nyo yun pakita kay client, lalo na kung si client is, syempre, safety first ng family niya yung iniisip niya. So, plus points din yan kay client. So, yung precast technology naman natin, gawa po siya ni Megawide. So, dinadala siya dito, gawa na. Ang gagawin dito, para siyang i-assemble na lang kasi gawa na yung pinaka-pader niya. So, yung para siyang bloke-bloke ng pader na, eto, wait lang, kung familiar. Ayan, ganyan na yung itsura niya pagka-deliver dito kay Deca. Then, ang ginagawa na lang ng contractor natin is, sila yung gumagawa niyan sa factory. Then, dinadala dito, sila na rin yung gagawa kung paano siya i-assemble. Sabi nga ng isa naming, wait lang, siya daw kung maliwanag. Sabi nga nung isa naming, wait lang po, naglalag yung ko. Sabi nga nung isa naming client na mas mabilis pa daw magawa yung building kaysa yung sa loob ng building. So, mabilis matayo daw yung building kaysa daw yung sa interior sa loob. So, yung interior sobrang tagal daw talaga gawin, pero yung pagbuo ng building mismo is sobrang dali na lang dahil nga precast technology tayo, which is good thing kasi nga Japan technology siya. Once na nagkaroon, kahit hindi lang earthquake, ayan, so, napakaganda ng ating mga building na talagang magkakaroon ka ng peace of mind na ibenta sa client mo kasi hindi ka mapapahiya sa ating mga buildings. So, buildings pa lang yun guys ha, wala pa tayo sa ibang details ni Urban Deca of Sortigas. So, si Mega Wide, siya gumawa ng PITX, kung familiar kayo and rehabilitation of NAIA, City of Dreams, Manila, kung familiar kayo sa COD, then Double Dragon Plaza and Mactan Cebu International Airport. So, siya po yung gumawa nun. So, that means na sobra talagang magkakaroon ka. Ako kasi nung dati parang naiisip ko, hala, baka naman hindi naman matibay ito, ganyan. Pero nung nag-attend ako ng training, nakita ko na sobrang ganda pala talaga yung materials na ginawa sa ating project. So, hindi lang yan sa building meron pa tayong ibang like amenities, clubhouse, ayan. Later, iisa-isahin natin yan. So, our project is Urban Deca Homes Ortigas. Ayan. So, a 40 billion project with the 22 buildings on a 13-hectare along Ortigas Avenue Extension, Pasig City. So, this is the 4D picture
ng tapos na or fully developed na urban deco Sortigas. So, ganyan yung itsura niya. Pwede niyo yung screenshot. So, ayan. Ganyan karami, 22 buildings po. Siyempre, as a property specialist, dapat alam mo din kung anong, lang ayusin ko lang yung, feeling ko ang liwanag. Ayan, kurong na lang ako. Kasi feeling ko ang liwanag. Ayan. So, as a property specialist, dapat alam natin kung ano yung ah, complete address ng ating project. Kasi hindi naman din lahat ng clients natin is maalam siya sa Waze, sa Google Map, ganyan. Yung iba talaga, manual talaga na sasakay ng jeep, hindi alam kung saan bababa, ayan. So, dapat as a real estate agent, alam mo yung mga landmark and yung complete address ng ating project. So, hindi lang siya Urban Decom Ortigas, Pasig City, ganyan ha. Meron siyang complete address talaga, which is kilometer 19, CTIP Compound, Ortigas Avenue Extension, Barangay Rosario, Pasig City. Then, ito naman yung mga nearest landmark niya. Kadalasan, mga fast food, grocery, like Super 8, yan. Then, malapit lang in walking distance lang sa SM City is, yan, Ciudad Grande 2, ayan. Pwede dyan bababa si client pag mag-site tripping ka. Kung na, ma'am, baba kayo sa may bandang mini stop. O ma'am, baba kayong bago mag Ciudad Grande, ganyan. Or pag lagpas onti sa Ciudad Grande, ayan. So, mas madali mo na si client turuan paano pumunta kasi alam mo na yung location ng ating project. So ano pa ba yung mga nearest establishment naman 'to. So ito naman SM East Ortigas. So 500 meters away lang ito siya. So walking distance lang talaga si Urban Decao Ortigas kay SM. So wait lang po. Naglalag talaga yung laptop. Wait lang ha. For a while lang po. Ayan. Inayos ko lang yung laptop. So, ayan. Ang next naman, kung si client is laging gusto malapit lang ang hospital sa kanya in case na meron siyang kasamang senior, ayan, may mga bata siyang kasama, don't worry guys kasi madami tayong hospital na malapit which is si Medical City, Mission Hospital, nandito lang yun sa may bandang lagpas lang dito sa tapat lang ng Jollibee. Then, ano pa ba? Ortigas Center, ayan, Eastwood City, ayan naman, yung mga nearby establishment natin. Meron din tayong mga public schools, ayan. So, meron niyang listahan yung mga nag-invite sa inyo. Ipo-provide na lang later after ng webinar. So, dapat alam natin yung mga nearby establishment, ha? So, next. Okay, dahil nga tayo is property specialist, isa to sa mga tip ko sa inyo, isa to sa mga nagpapa-close deal kay client. Why? Kasi isa to sa mga government project. Lalo na kung familiar kayo sa mga malapit na condo, malapit siya sa mga MRT, sobrang taas ng value niya, right? Tumataas talaga sila once na meron ng mga government project sa labas or nearby sa project. So tayo naman sa Urban Decom Ortigas, sa tapat mismo ni Urban Decom Ortigas, magkakaroon ng MRT4. So MRT4, ang nearest station niya is St. Joseph Station, 200 meters away lang po siya from the project. So dito siya located. Ayan, dito, bago siya mag-SM East. That means na walking distance lang siya. Then, syempre, kung si client is commuter, ah, mapapadali na lang yung pag-commute niya dahil nga magkakaroon tayo ng MRT4. Then, syempre, mas tataas yung value ng property na kukuhain nila. So, ayan yung mga
station, kung malapit yung work niya sa EDSA or malapit sa Meralco Ave or yung, sabihin natin na malapit yung school ng anak niya dito sa mga station na 'to, mas okay kasi may MRT 4 na and tataas talaga yung value ng ating project. So next, Mega Manila Subway naman, wait lang na ano talaga yung wait lang guys, kalma. Yung Mega Manila Subway naman, nearest stops natin diyan sa Urban Decom, Ortigas is yung Station 7, Station 8, North and South Ortigas. Parang alam ko ano 'to, 1 ride away kay Urban Decom, Ortigas. Kasi hindi rin ako masyadong familiar pero hindi siya walking distance, guys. Pero good thing diyan dahil, madami ng puwedeng puntahan once na sumakay ka diyan sa Mega Manila Subway. Alam ko nabalita na po ito, under construction na siya sa yang Mega Manila Subway. So mas lalong-lalong tataas din yung value ng ating project. So kung si client mo ngayon or bukas mo mati-tripping, sabihin mo na 'to kasi baka mag-reserve na 'yan. Kasi kung matatapos na yang mga government project na 'yan, possible po na tumaas na talaga yung value or yung price or yung TCP natin. So ayan. So here's our site development plan. So we have 7 buildings total for sale right now, which is yung RFOs natin is si MNOPQR. Then ang pre-selling naman natin is si L, which is second quarter daw the turnover na ano 'to, naurong po dahil po sa pandemic. So naurong siya ng second quarter of 2024. 'Yan si L, magiging RFO na siya this coming second quarter. So 13-hectare project, 22 buildings, 16 to 17 story, 19,046 units, 3,331 parking slots, 64 units per floor, and 1.3 hectare amenity. So hindi nyo kailangan masolo to agad. Kailangan nyo lang po isi-screenshot and i-familiarize po yung mga numbers. Kasi siyempre practice makes progress. So, yun lang po. Screenshot niyo lang, wag niyo muna solohin ngayon kasi baka ma-overwhelm po kayo. Ayan. So, isa-isahin po natin later yung 1.3 central amenities natin. Ayan, isa-isahin natin yan. Then, yung floors din, isa-isahin din natin. Tandaan nyo lang lagi yung mga for sale natin. Bibigyan ko kayo ng tip. Kasi 16 to 17 story ito nakalagay, di ba? Kung 896 units dito is 16th floor, then 960 units po is 17th floor po. So as you can see here, meron pong number sa gilid ng mga letters. Puwede niyo po 'yan i-guide, puwede po 'yan maging guide niyo sa para makita kung ano yung next building na magiging for sale. Example na lang, ang unang building natin is si M, then next is si NOPQR. Kaya tumalon dito sa L, hindi siya nagtuloy dito sa S. Kasi ang number is eto, ayan, si L, si number 7. So, gano'n din, sunod si K, sunod si 9, si C, ayan. So, gano'n po ha. So, siyempre ang last natin is si letter V. So, yan, si V, victory, ayan. So, be guided na lang po. So, we have premium price dito sa ating Urban Decom Sortigas. So, yung premium price, ang ibig sabihin po yan, mas mataas syempre yung presyo or mahal. Kung tawagin din sa Filipino term, mahal po. So, first is si corner. Sino po ba yung corner natin? Ang corner po natin is si 3 bedroom, which is mahal po talaga kaysa sa 2 bedroom. Next is yung outer natin dahil po maganda po yung mga view natin. We have antipolo view, city view, amenities view, mas mahal po siya compared sa inner.
Mas mahal po siya compared kay, inner siyempre. So, si outer kasi may view siya, ayan. So, high zones naman siyempre the higher the floor, the higher the price po tayo. So, yung high zone po natin is 11 to 16th floor. So, I think ang kinaibahan lang nun is nasa monthly amortization niya is nasa 400 to 500 pesos po ang kinaibahan niya or tumaas siya ng 500 to 400 pesos lang po. So, high zones po natin is 11 to 16 floor. Then, low zone po natin is 2nd to 5th floor. Mid zone is 6th to 10th floor po. So, we don't have any 13th floor or does not include 13th floor. So, wala tayong 13th floor kasi po si developer po natin is uh, Chinese-Filipino company. So, naniniwala sila malas 13th floor. So, wala po tayong 13th floor. Then, ang start po ng residential natin is 2nd floor na po. So, ang designated po kasi na parking is sa ground floor po natin. So, ang makikita lang po sa ating ground floor is parking slot, elevator, security guards po. So, yun po yung nasa sa ground floor po natin. So, napansin niyo kasi sa low zone may nag-direct message po sa akin na ang low zone po natin is, bakit daw second floor, ano nangyari daw sa ground. So, yun, ang ground po natin is parking, elevators, and guards po. So, yun po yung nasa ground floor natin. So, ito naman po ang ating building floor plan. So as you can see here, we have courtyard units or kung tawagin natin is inner units. So inner po yan. Ayan. As you can see here, para siyang hollow type na building kasi meron siyang butas sa gitna for proper ventilation. So, ayan. Mas maganda rin yan para sa mga inner units natin or courtyard units kasi po, uh, magkakaroon sila siyempre ng mas mahangin, hindi siya kulob, ayan. So, given na yan sa mga ating courtyard units owner. So, yung blue naman is elevators po and fire exit. Then, ang red naman is outer units. Pwede siyang amenity view, pwede siyang antipolo view, pwede siyang building to building view. Ayan, medyo naglalag siya. Wait lang. Ganun. Wait lang po, stop share ko lang. Ayan. So, pwede siyang building to building view. Pwede rin siyang amenities view. Ayan. Pwede rin siyang city view. Depende po kung anong gusto ni client and hahanapan mo na lang si client ng pinakamagandang unit na makikita mo sa inventory na gusto niya syempre. Like, bibigyan ka naman niya ng specific floor, specific number, and specific view. So, specific syempre na unit type din. So, yan. Isa-isa na natin. Speaking of unit type, first is we have two-bedroom A. So, yes po, wala tayong studio unit, wala din tayong one bedroom. So, diretso tayo sa two-bedroom natin. So, two-bedroom A, as you can see here, is dito yung door niya or main door. Wait lang, nagagalaw. Main door niya is ito. Then, living area, toilet and bath, kitchen and dining area, bedroom 1 and bedroom 2. We have two windows and two provision for aircon. So, magkatabi lang po. Kung ilan po yung windows, is ganun din po kadami yung aircon. As you can see here, wala din tayong aircon sa living area. Pero don't worry guys, pwede nyo sabihin kay client na kahit isang aircon lang po yung buksan, kaya niya nang palamigin yung buong unit. So, ganun kasing ginagawa namin dito sa Urban Decom Ortigas. So, located naman yung two-bedroom A natin na 35.57 square meter dito po sa ating outer unit. So, apat lang siya every floor, which is si 01, si 11, si 22, and si 32. So, outer units po siya. Pwede natin tignan. So, ito ang ating computation or sample computation lang po na pwede nyong pagbasean
once na meron nag-inquire sa'yo right now or later after yung webinar. So, ito is outer. So, ito naman yung total price niya. If Pag-ibig po is 3.4 million, then 3.7 pag-bank. So, we have in-house din na 3.7 din. As you can see here, we have three financing scheme, Pag-ibig Bank and in-house. Then, yes po, we have reservation fee, which is 10,000 po kay Pag-ibig. Yan. Then, total down payment naman po is, or down payment po, DP, wala po kay Pag-ibig, 5% naman po kay bank, then 8% naman po kay in-house. So, dito naman po sa, isang beses ko na lang to i-discuss sa next natin na unit. Pag may ganito ulit, screenshot nyo na lang para hindi na tayo ma-delay. So, ayan, we have other training naman kasi about sa ating price list and disclosure, ganyan. Pwede rin tayong magpaturo sa mga leaders natin. So, ayan, we have down payment option po kasi pwede siyang isang bagsakan mong babayaran ni client. Like, kunwari, pagka-reserve niya, gusto na magbayad agad ng down payment, pwede naman po. So, nasa around 185 siya pag 2-bedroom A. 286 naman siya pag in-house. Pag bank, 185. Pero kay Pag-ibig, 0 DP kasi siya, which is maganda talaga pag Pag-ibig. Then, DP option 2, installment down payment. Kay bank naman, pwede mo siyang bayaran for 6 months. Bayaran ni client for 6 months. I-divide lang yung total down payment. Then, kay in-house naman is 3 months lang. So, medyo mabigat talaga. 95K. Then, ayan. Loan term years naman natin, ang maximum natin kay Pag-ibig is 30 years. Then, kay bank naman is 20 years. And kay in-house naman is 25. So, nandito na yung mga sample monthly amortization po natin. Ayan. Ayan po yung mga sample monthly amortization po natin. Kung 5 years, nasa 67, 74, 65, ayan. So, ano nyo na lang. Ayan, i-ganon nyo na lang para makita nyo. Then, next na tayo. So, here's our 2-bedroom A. Is our 2-bedroom A. Di ba nakita nyo ang ganda at ang lawak talaga, no? Living area. So, proceed na tayo sa ating next unit, which is si 2-bedroom B. So, si 2-bedroom B naman po is 30.60 square meter. Then nakita nyo napakarami niyang unit ngayon sa ating floor plan, which is 52 units po yan. Huwag nyo na pong bilangin. 52 units po yan. Living area, ito po. Ito po yung main door lagi, yung may paganon. Ayan, main door. Wait lang na ano. Living area, kitchen and dining area, 2 bedrooms. Then, ayan, ang ating windows and aircons. So, provision lang po yun ha. So, 52 units yan. We have courtyard units, we have outer units din po. Alam ko kasi sa RFO, parang 2-bedroom B na lang yun nandun sa inventory natin. Then, wait lang po ah. Two-bedroom B na lang po yung nasa inventory natin. Siyempre, mas okay din na two-bedroom B kasi mas madaming pwedeng pagpilian si client na unit. Like, mas madami siyang mapipilian na view. Ayan. So, benta nyo yung two-bedroom B natin kasi mas madali talaga siyang ibenta. Then, sabi natin, pinaka-affordable siya dito kay Urban Decoms Ortigas. Siya kasi yung pinakamaliit or sabihin natin, syempre, pinakamaliit na unit natin na ma-offer or pinaka-affordable na unit na ma-offer kasi 30.60 square meter po siya. So, mas maliit lang siya compared sa iba nating 2 bedrooms and syempre sa 3 bedrooms.
So, ayan, screenshot niyo na lang yung ating, computation na ano ko naman, na discuss ko naman kung ano yung mga nandito, mga naka-gray. Ayan, basta ito yung pangalan ng unit, then titignan niyo lagi kung outer or inner, lalo na kung two-bedroom, B. So, lagi yan dalawa, outer and inner. So, ito is outer. Ready for occupancy. Pag pre-selling, building L yan. Then, financing naman natin, tatlong financing. Then, yung reservation, down payment, kung ilan dapat na option, dalawang option, pwedeng isang bagsakan, pwedeng 6 months, pwedeng 3 months. Then, loan term years, pag naka-gray, hanggang dito lang siya, 20 years lang. Pag naka-gray na, wala po yan, 25 years lang. Ganun po ha, yung pag-intindi sa ating computation. So next, here's our two-bedroom B. As you can see here, parehas lang sila ng layout ni two-bedroom A. Ang kinaibahan lang talaga nila is yung square meter. Ang ganda talaga ng unit natin, no? Ayun, wait lang, kurong lang natin. So, yun naman yung two-bedroom B natin. So, bago tayo mag-proceed sa two-bedroom C, may I know nga kung sino yung mga gusto ng tumira dito sa Urban Decom, Ortigas, or pwede rin kasi kayong maging future unit owner eh. Tignan nga natin kung sino yung mga future unit owner natin. Kindly type nga, future unit owner ako. Yan. Kindly type, future unit owner ako. Ayan. Ayan, thank you so much. Claim natin yan guys. Benta lang tayo ng benta para after a year, pwede na kayong reserve na ng unit or sarili nyong unit, di ba? Magkakapit bahay na tayo. Kasi dito rin ako nakatira sa Building M. So, malay nyo, di ba? Magdi-dinner na lang ako sa inyo kasi kapitbahay ko kayo. Ayan. So, kidding aside. So, let's proceed na. Two-bedroom C. So, ito naman yung ating last na two-bedroom. So, ABC lang siya. Napakadaling tandaan. Then, two-bedroom C natin, iba lang yung layout niya. Nakita nyo sa picture. Ganito po yung layout niya. Pagpasok, living area, para siyang may precast dito, divider. Then, nasa gilid yung bedrooms and toilet and bath. So, nasa likod naman ng pinto yung kitchen. Ayan. Thank you so much sa mga nag-type ng future unit owner. So, ayan, back to topic na tayo. Kasing ano lang siya, kasing laki lang siya ng two-bedroom A natin, 35.57 square meter. Ang kinaibahan lang niya para siyang pa-landscape. Kasi as you can see here dito sa floor plan natin is nasa courtyard units po siya. Ang view niya is hindi niya makikita po yung sa atrium ha. Malalaman niyo kung ano yung sinasabi kong atrium. Ang makikita niya lang po is yung ano po, yung parking po dito. Ayan. Hindi niya po makikita yung dito sa gitna kasi may bato po. Ayan. So, be transparent kay client. Kasi baka magsabi ka, view po yan, meron pong pocket park dyan, makikita nyo po. Hindi po kita. So, dito siya sa gilid. So, maganda dito yung mga unit owners na nagkukuha ng two-bedrooms natin is work from home, call center agent kasi ayaw nila ng kunwari, 'di ba, gabi sila gising, tas sa umaga gusto nila tahimik lang yung lugar, ayan, puwedeng-puwede sila dito sa ating two-bedroom C. Kasi may mga naging client kami na work from home, then ayun nga, call center agent, gising sa gabi, tulog sa umaga, ayaw nila yung sa may bandang amenities kasi daw medyo siyempre hindi natin maiwasan, maingay dahil may playground, ayan, may park, lalo na kung sa gabi may Zumba, ayan. So,
sinasuggest natin yung mga courtyard units natin para naman sa kanilang ikakabuti naman yun. Para hindi rin kayo magkaroon ng issue na bakit kaya 'to yung sinuggest sa'kin, mas mahal siguro 'to, mas malaki yung komisyon. So, hindi tayo dun nagbe-base, dapat nagbe-base tayo sa kung anong needs ni client and kung ano saan ikakabuti ni client. Siyempre, mas maganda yun dahil siyempre ano yun, good feedback as a property specialist. Kasi example na lang si Ma'am Irene, nag-suggest siya sa work from home client niya ng inner units. Then siyempre chineck niya muna yun sa inventory, then na-reserve kasi merong available na inner units. Ayan. Magko-comment yan siyempre sa page ni Miss Irene na magfe-feedback ng ano, ang galing ni Miss Irene kasi binigay yung suitable na unit para sa kanya. May mga gano'n kasi tayong senaryo na magfe-feedback 'yan si client. Nasa sa inyo 'yan as a real estate agent kung good feedback ba 'yan or bad feedback. So, tinuturuan namin kayo dito sa IQ Elite na magkaroon ng care sa client natin, hindi lang basta sa commission. To follow na lang kasi yung commission kung lahat naman ng naging clients mo is natulungan mo magkaroon ng unit dito kay Urban Deca Homes Ortigas. Possible pa niyan kung masaya si client nyo is magre-refer pa yan sa inyo kasi hindi lang naman din siya yung example na lang kung may mga katrabaho siya na nalaman na dito siya na nakatira, gusto rin mag-acquire or bumili ng unit dito kay Deca, siyempre yung agent niya yung i-recommend niya which is kayo. So, depende na yan sa inyo kung ang feedback sa inyo is bad or good. So, much better pag IQ Elite ka, good feedback po. So, tutulungan naman namin kayong matrain na magkaroon ng good feedback. So, wag tayo sa commission tayo nakatingin. Nakatingin dapat tayo sa kung saan si client magiging happy. So, ganun po. So, back to tayo sa topic. So, syempre yung caption natin kanina sa ah, invitation is masteral. For more tips, syempre magti-tips ako sa inyo para naman magkaroon kayo ng idea kung anong mga gagawin pag site viewing. So, ayan. Apat lang to every floor ha, 2 bedroom C. So, tips ko ulit sa inyo, di ba, ABC yon. Medyo naglalag talaga yung Zoom ko. So, 2 bedroom C po yun. 2 bedroom A, then 3 bedroom po natin is apat lang every floor. Then the rest po is 2 bedroom B na. Kasi nakita nyo, ang daming 2 bedroom B kanina. 52 units po yun. 64 units tayo per floor. Apat po na units yung 2 bedroom C, 2 bedroom A, then 3 bedroom. Apat lang sila every floor, ha? Tandaan nyo lagi. Then 52 units yung 2 bedroom B. So, yan. Limited lang talaga kasi yung 2 bedroom C and 2 bedroom A natin and yung 3 bedroom. Okay? Di siya apat every building ha, every floor po. So here's our computation for 2 bedroom C, inner, ready for occupancy. Ayan. Kindly screenshot lang. So next naman is ang ating 2 bedroom C. Wait lang, nawala. Ayan, 2 bedrooms. So that is our 2 bedroom C. So proceed na tayo sa our last unit.
So, three bedroom. So, yung three bedrooms natin, napakalawak niyan, 42.07 square meter. Apat lang siya every floor. Corner units po siya. Kasama siya sa premium price. So, eto po yan, apat. Si 42, si 12, si 21. Tama ba? Then, 33. So, yan po yung ating mga three bedroom. So, ito yung layout niya. Ito yung main door. Then, toilet and bath. Tatlong bedroom. Yung master's bedroom is yung nasa dulo. Then, living area, kitchen and dining area. And, yeah. Apat yung windows niya, guys. Meron siyang window and aircon sa living area compared sa two bedroom natin na walang aircon sa living area. Pero don't worry kasi yun nga yung sabi ko kanina, nasa two bedroom natin kaya niyang palamigin yung living area kahit isang aircon lang yung nakabukas. Then nakabukas yung pinto ng bedroom. So dito naman kasi sa three bedroom, meron tayong pa-aircon or provision for aircon sa living area. Pero choice ni client yan kung lalagyan niya ng aircon. Yung iba kasi ang ginagawa, exhaust fan yung nilalagay sa living area. Then sa tatlong bedroom is aircon. Ayan. So, ito yung computation ng ating three bedroom. Kindly screenshot na lang kasi na-discuss ko na sa inyo kung ano yung mga details niyan. So, next. So, here's our three bedroom. 'Di ba, ang lawak niya, ang ganda. Mas madami kang malalagay na gamit. Okay, that is our three bedroom. Nakita nyo na syempre tatlong bedroom, possible kasi sa two bedroom natin ang magkakasya na person is six person po. Pero as long as comfortable si client na walo sila, ganyan. Depende po kung komportable pa sila. Pero sa rules natin nasa six person lang po sa two bedroom. Then, ang three bedroom naman po natin is eight person, up to eight person po. So, ganun po yun. Pero as long as comfortable kasi si client, hindi rin natin mapipigilan kung ilan yung gusto niyang kasama sa bahay. Siyempre, kung walo sila sa pamilya, hindi naman pwedeng maiwan yung dalawa. So, basta komportable sila. Ayan. So, ito naman deliverables. Turnover unit natin, ang tawag po dyan is hindi bare type, kundi fully fitted unit. So, si client na lang at yung gamit niya ang kulang. No need na for renovation. Pero kung choice ni client naman, magpa-renovate, okay lang din po. So, fully fitted units natin, ang walls po natin is interior po is flat latex paint. Then, ang partition naman po is drywall. Partition po ito sa ating bedroom. Pero the rest po ng mga ayan is precast po. Then, ang floor naman natin is tile finish na. Doors naman natin is sa main is wooden panel, napakatibay. Sa bedroom is marine flash. Then toilet and bath is PVC kung familiar kayo sa plastic na pinto. Ayan. Para din maiwasan kung magkaroon ng, kung sabihin natin kahoy yan, tas mababasa ng mababasa, syempre possible mabulok yung kahoy. So ginawa nila is PVC na po. So, deliverables naman po natin sa iba pa is kitchen naman po is base cabinet, granite countertop, grease trap, and sink na po. So, meron na siyang ganon. Ito, as you can see here, meron na siyang lagayan ng mga, alam ko may cabinet dyan, parang lalagyan na lang ng mga plato, ayan. Pwede nang patungan ng rice cooker, induction. So, induction lang po tayo or electric, yung parang electric na ayan, bawal pong gasol sa mga condo. Then,
Sa toilet and bath naman po, ceramic tiles na siya, hindi siya madulas. Then we have free window blinds na rin po para naman sa mga future unit owners natin na sa side viewing makita nila yung buildings natin is uniform na or uniform tignan kasi hindi iba-iba yung curtains. So, window blinds na siya. Kung familiar kayo sa parang stripe, ayan, ganun po siya. Then provisions natin is 0.75 HP air conditioner per room. Kung familiar kayo sa window type, ayun, window type lang po. Bawal pong split type. Window type lang na pwedeng inverter na 0.75. Bawal pong tumaas yan kasi once na 1 HP na po is magkakaroon tayo ng pwedeng mag-moist or pwedeng, syempre, pag may moist yung tiles, pwedeng may modulas or possible pa niyan kung yung sa sobrang lamig ng unit ni client, sa taas niya na unit is yung lapag ba, yung sahig is pwedeng magkaroon ng moist. So, nangyari na kasi yan sa amin. Yung sa baba namin, report namin sa guard kasi parang sobrang lamig yata yung sa kwarto nila kasi yung sa kwarto namin, nagmo-moist yung lapag. So, hindi naman nakabukas yung aircon namin, kakauwi lang namin. Then, pagpasok, sobrang basa nung so, hindi siya yung tubig moist talaga siya. So, nalaman na 1 HP po yung sa aircon ng isang bedroom nila, pinapalitan po kasi bawal po talaga yun. Pwede may madulas, buti yung baby namin dito sa bahay, hindi siya nadulas, ayan. So, possible magkaroon ng accident talaga. So, sunod na lang po lagi sa ating mga rules and regulations. So, lagi niyong sasabihan si client ha. So, 0.75 HP air conditioner per room, then exhaust fans. Ah, ayan. Provision na siya. Pwede siyang gawing exhaust fan sa banyo, then diretso sa may kitchen, kung alam niyo yung range hood, then labas sa inyong sa labas mismo. So, para siyang lalagyan ng tubo, ayan. Ganon. So, makikita niyo naman yan sa showroom kung paano yung ginawa sa dress-up unit natin. Pero choice yan ni client ha, kung maglalagay siya ng aircon or maglalagay ba siya ng exhaust fan. At least meron na tayong provision. So, tapos na tayo sa ating mga units. Pwede ko bang malaman sa inyo kung ano yung mga nagustuhan nyong unit? Siyempre, sabi nyo nga, future unit owner kayo. Pwede ko bang malaman kung anong unit yung kukunin nyo dun sa 4 na units natin? Para naman makita ko kung ano yung mga unit na nagustuhan nyo. Ayan, si Miss Normina ulit. Si 3 bedroom po, Miss Pau. Ayan, 3 bedroom naman siya. Si Ma'am Irene naman is bedroom outer, 2 bedroom outer. Then, how about others? Si Miss Ruth is 2 bedroom din. Ayan. So, thank you so much sa mga nagpa-participate. So, nakikita ni Sir Isaiah, nandito si Sir Isaiah kasi, kung sino yung mga nagpa-participate sa ating webinar. So, syempre, tapos na tayo sa mga units natin. Hindi lang naman yung unit yung bibili ni client eh. Ang isa sa mga magiging base niya sa pagbili is syempre yung ating environment. So, ano ba yung nasa labas ng unit niya or nasa labas ng building niya? Syempre, ang ating 1.3 hectare Central Park. So, isa-isay natin yan. First is ang ating clubhouse. Please lang po walang magda-direct message sa akin kung may bar po dyan sa gabi. Kasi club daw yun, sabi ko may club ba daw dyan. Wala po. Ang tawag lang po sa multipurpose hall natin is clubhouse. So, ang clubhouse po natin, we have Alpha Mart dyan. Excuse me. Meron din pong coffee shop, which is si Cara and Cal. Ayan, may coffee shop tayo sa first floor. Then, sa second floor naman po, nandun po yung PMO natin. Later, yung makikita niyo yung property management office natin. Then, we also have function hall dyan. So, pwede siyang rentahan. Kung nakapunta kayo nung onboarding rookies natin, dyan tayo nag-event place. Dyan yung venue natin.
So eto siya, ayan, dito sa second floor. We have function hall na available for renting. Unit owner po yung pwedeng mag-rent diyan, which is puwedeng gamitin sa mga gatherings, birthdays, ayan, events, ayan. So sa taas naman is para siyang balcony na open space lang siya, puwedeng mag-relax, puwedeng mag-picture, ayan. So, pocket parks naman natin, puwedeng mag-picnic. Sa tapat kasi ng clubhouse natin, kung familiar kayo, kung this past few weeks nandito kayo kay Urban Deck Homes Ortigas, meron tayong pa-bazaar diyan. So, yung bazaar natin is, mga unit owners po yon na may business. So, ayan, alam ko meron dito kay Ma'am Rox. Si Ma'am Rox merong, parang samgyup bowl dun sa ano, bazaar, nagbebenta siya ng sa business nila ng mag-asawa sila. So, ang ganda rin kasi unit owner din si Miss Rox dito. So, madami pa milk tea, ihaw, kwek-kwek, lahat ng foods nandiyan. Then, maganda din kasi nagkakaroon tayo or nabibigyan natin ng opportunity yung mga clients natin na magkaroon sila ng business. So, pocket parks naman may mga nag-picnic diyan nung may bazaar, ayan. Then amenities pa, basketball court kagabi kaya napausok ko kagabi kaka-cheer sa Shore Homes dahil nga po meron tayong paliga diyan sa basketball court. Kahapon na kagabi nag-start na yung game ng Shore Homes natin. So, sarili nating, basketball team yun. So, nandun sila Sir Chris, sila Sir Pau, sila Sir Mark, ayan. Sila Sir Jeff, kung kilala, kung meron nag-invite sa inyo na mga nasa basketball kagabi. So, nandyan kami lahat to support our basketball team. So, yun nga. Pati unit owners, syempre magkakalaban sila dyan. Ayan. Nakakatuwa kasi meron kaming naging client na katabi namin yung misis nila. So, isipin niyo yung client namin, kasama namin mag-cheer kasi yung asawa nila naglalaro ng basketball. 'Di ba nakakatuwa kasi nakikita namin na nag-e-enjoy sila talaga sa community natin, which is good kasi ayun nga, parang ano, tawag dun, nakaka-relief as a agent kasi nakikita mo na nag-e-enjoy yung client mo sa na-acquire nilang condo. So, gano'n. Na-share ko lang sa inyo kasi nakasama namin actually madami kasi kami nila Ma'am May, nila Ma'am Louise, nila Ma'am Nika, then yung mga clients namin is nasa likuran namin yung mga misis nila. Then nakakatuwa kasi chini-cheer din namin yung mga clients namin na nagba-basketball. So, ang ganda kasi yun nga na-e-enjoy nila yung amenities natin. So, outdoor gym naman, ayan, puwedeng, si client kung mahilig siya mag-gym or sabihin natin na nagrerenta pa siya ng gym para mag-gym, puwede dito sa outdoor gym natin kasi for free lang siya sa mga unit owners natin. Wala lang siyang equipment like, weights ganyan, pero body weights po ang gamit sa mga equipment natin. Then next is amenities pa ulit, jogging path and man-made lagoon, children's playground, ayan, kung may anak si client, ayan, puwedeng-puwede po. So, ito po yung building atrium na sinasabi ko. So, meron pocket park po diyan na puwedeng, siyempre pagtambayan ni client lalo na kung, gusto niyo ng magpahangin, then work from home siya, tamang laptop lang diyan, ayan, puwedeng-puwede po. So, ayan is hindi kita sa two bedroom C, sa two bedroom B courtyard units or inner units lang po yung makakakita ng atrium natin, kung view po yung pinagbabasihan. So next is yung features naman, tapos na tayo sa amenities. Before we start sa features, kindly chat nga sa chat box kung anong favorite niyong amenities or kung ano yung part ng amenities yung nagustuhan niyo. So ayan, pa-chat na lang sa chat box. Ayan, si Sir Windel is basketball, siyempre kung nagba-basketball siguro si Sir.
Then kay Ma'am Normina is basketball court din and bazaar. Sobrang nakakatuwa kasi talaga kagabi kaya na-share ko sa inyo. Kasi siyempre chini-cheer namin yung sa Sure Homes, then yung kalaban yung client, hindi ko alam kung sino i-cheer ko. So yan, nakakatuwa kasi nag-e-enjoy talaga yung mga client na natutulungan natin na mag-acquire dito. Then playground naman kay Ma'am Ruth, ayan. Bazaar naman din kay Ma'am Normina. Sobrang nakakatuwa din yung bazaar kasi affordable naman yung mga pagkain. At the same time, ano eh, natutulungan natin yung mga unit owner sa business nila. Kahit sa simpleng pagbili ng milk tea, sa simpleng pagbili ng mga ihaw, ganyan. Nakakita natin na namumingiti sila sa atin. So, yung iba kasi, kung familiar kayo sa mga clients nyo, syempre, na natulungan nyo na in the future, then nagtayo sila ng business, makikilala ka kasi niyang mga unit owner na yan, ng mga client mo. Which is good din kasi magkakaroon kayo ng, uy, alam mo ba yung agent ko, bumibili pa dun sa ano, business ko, nakakatuwa kasi hindi niya rin ako nalilimutan, o 'di ba? Gusto mo lang naman bumili ng ano, ng milk tea, dun na lang sa client mo, 'di ba? So 'yan, proceed na tayo sa features. First is our guardhouse 24/7 security na CCTVs. So si PMO naman is ano, anong tawag dun? Nag a-announce 'pag may maintenance sa security or sa CCTV. Ang ating announcement po is, sa elevator po nakalagay. So, alam ko kasi ngayon sa building queue parang yung sa far exit nila is may ano, may something sa CCTV na aayusin, ganyan. So, nag-a-announce naman po sila kaya don't worry. Then next, Property Management Office or PMO. So, dyan po lahat nagpupunta. If may mga concern or kaya kukuha ng permit, work permit, move-in permit, move-out permit, or any permit po na need. Then, billing po if magbabayad ng condo dues or what. Ayan, pwede po. So, Property Management Office. Sa second floor po siya ng clubhouse. Makikita sa bandang kaliwa. Ayan. Then community mall or sabihin natin commercial, may tawag dun, may sinabi si Sir Isaiah na puwedeng, tawagin sa community mall natin. So, sa community mall naman natin, puwedeng, magtayo ng business po diyan. Hindi po siya katulad ng mga dep store ha or SM. Ang community mall po natin is ang puwedeng magtayo diyan ng business nila is yung mga unit owners natin. So, maganda rin kasi more business opportunity po sa mga clients natin. Which is good kung si client mo or yung prospect client na nakakausap mo hindi pa nag-a-acquire, pero business owners. Ayun, commercial space or commercial strip. Ayan po yung puwedeng tawagin diyan sa ating community mall. So, ganun na yung tawag sa kanya as per our unit manager. So, ayan. Commercial space or commercial strip. So yun, commercial space na lang kasi mas madaling sabihin. So yan, yan po yun. Sa tapat lang siya mismo na yun, sa tapat po or sa in front lang ng Urban Deca Homes Ortigas. Kung may makita ka na parang under construction dun sa harap, ayun po yun, yung commercial space natin. So, the view naman, so ito yung sinasabi ko kanina pa, yung amenity view, yung Ciudad Grande view, city view, Antipolo view, and yeah, inner view po. So, ayan po yung mga inner view natin. Then, we have parking floor plan din po, which is ito po yung nasa ground floor natin. So, we have total of 112 slots per building po. Tandem parking, single perpendicular, single parallel po. So, ayan. Ayan po yung mga parking natin. Yung parking po natin is rent-to-own din. Pwede po siyang i-acquire ni client at the same time sa unit ng sabay, i-reserve. Ayan. So, rent-to-own din siya with parking dues. Then, ano pa po ba? Titulo, yes po, may title din siya. Rent-to-own din po. Ayan, parang unit niya lang din po. Then, next is, ito naman po yung parking view. So, ganito yung itsura niya sa ground floor pag night and day. So, ayan. O, rent alone or rent to own.
So, may I know nga sa mga attendees natin today kung ano bang preferred nyo, rent alone ba or rent to own? Para naman makita ko kung ano yung perspective nyo as a property specialist, kung mag-rent alone ba kayo or rent to own. So, ayan, si Miss Irene is rent to own. Then, si Miss Normina is rent to own din. So, good choice, guys. Kasi kung rent to own kayo is mapapasa inyo yung may paliwanag ba dito? Wait lang, wala. So, yun nga. Kung rent alone kasi, example na lang is kung si client nyo is currently renting ngayon, binabayaran niyo monthly, syempre, nasa around, sabihin natin nasa around 15K. Syempre, ang kumikita or yung nakikinabang po doon is yung landlord. So, isipin mo yun, di ba, yung mayaman yung landlord mo dahil sa nirerentahan mong apartment. So, dito kasi sa rent to own, para ka rin nagrerenta, pero at the end of the day, at the end of the long-term years is mapapasa inyo po yung unit or syempre nakapangalan sa inyo sa titulo. So, that means na sobrang ganda talaga pag rent to own kasi yung iba naming client, share ko lang din, na hindi nagkakalayo sa naging monthly amortization nila dito sa Urban Decom Sortigas. Yung dati nilang ah nirerentahan. So, nasa around 20K plus din yung nirerentahan nila dati. Parang house and lot naman siya. Pero isipin mo, ganun kalaki din yung binabayaran nila for almost 10 years. 'Di ba? Isipin mo din, hindi naman napapasayo. Then, every year daw, ah, tumataas yung parang monthly amortization nila doon. Dito kasi, hindi po tumataas. So, stick na siya kung ano yung nireserve mo, kung ano yung nandun sa disclosure, ayun na po yung pinaka-monthly amortization mo. So, ganun kasi sabi niya, sobrang nangihinayang daw siya sa mga, kinompute ko kasi sa kanya mismo kung magkano yung naging monthly amortization niya for the past almost 10 years. 'Di ba? Sobrang laki, umabot yata ng, sabi natin, nasa around 1 million na rin din. So, sobrang laki nung nailabas niyang pera. Dito kasi kay Urban Deca Homes Ortigas, nasa around 23K yung nasa around 23K yung monthly amortization niya, hindi gano'n kalayo sa sa kanilang dating tinitirhan. So, sinabi ko sa kanya, "Ma'am, grabe yung nasayang na panahon niyo na mag-invest. Kung di pa kayo mag-i-invest, madadagdagan lalo yung years na babayaran niyo kay landlord." 'Di ba? Sobrang nanghinayang sila kaya nag-reserve na sila. Then after a month, after 2 months yata naka-move in na rin sila. Then dun na sila nag-monthly amortization dito kay Urban Decoms Ortigas. So, ayun nga, sobrang laki ng pasasalamat niya din dahil nga natapos na siyempre yung pagyaman ni landlord. Nagkaroon na rin sila ng sariling property lalo na nga magkaka-baby sila. So, sobrang nakakatuwa kasi natulungan natin sila. So, what is property appreciation? So, yan, appreciation is an increase in value of an asset over time because of an increase in demand or a result of changes in inflation or interest rate. So, tumataas daw po talaga yung value. Kung alam niyo yung inflation bumababa yung pera. Kung familiar kayo, 'di ba? Magkano na lang dati magkano yung nabibili ng 1K, napupuno yung sa grocery, napupuno yung isang cart, 'di ba? Ngayon, parang isang supot na lang yata sa Alfamart yung 1K. So, that means na tumataas talaga yung or nag-iiba talaga yung inflation natin. So dito naman sa ating Urban Decom Ortigas, tumataas yung value talaga ng ating kondo. Kung 2019 kasi, nung pre-selling condo unit pa lang kasi, si Urban Decom Ortigas, nasa around 1.9 million po ang ating TCP or yung total contract price. Dito naman po sa ating 2024, nasa around 3.4 million na po siya. So, di ba, ang taas na, nasa 1.5 million din yung tinaas niya. Tama po ba yung ano po? Yun nga, sobrang taas ng tinaas niya. Lalo na po yan kung magkakaroon na tayong mga government project. Siyempre, mas lalong tataas yung value or mas mabilis tataas yung value ng ating project.
So, ayan 'di ba? Sobrang dali na isipin niyo yung mga ayan sila Ma'am Rock, sila Sir Isaiah, nabebenta nila dati yung Urban Decom Ortigas, lupa pa lang, picture pa lang yung pinanghahawakan ni client. Ngayon puwedeng-puwede niyo ng dalhin dito si client mismo sa ating amenity, sa unit, sa building, ayan. Sobrang dali na lang niyang ibenta dahil nga nakikita na ni client yung mga nakatira, may mga nakatira na, okey, may mga building na nakatayo, 'di ba? Compare dati sa mga managers natin na napakadali na lang daw ibenta kasi kahit lupa pa lang nadadalian silang ibenta. What more tayo ngayon, hindi na tayo mahihirapan dahil po sa, ah, gawa na rin or almost develop na rin din yung, project natin. So ayan, dalhin mo lang sa amenities si client, bibili na yan, promise. So yan, ang perks naman as a unit owners, ayan, medyo bilisan na natin. So magto-12 na kasi. So the perks naman natin as a unit owners is siyempre lifetime ownership. Kung familiar kayo sa leasehold, na 50 years lang is gigibain na yung building. Sa atin naman is lifetime po as long as wait lang, wait lang. Wait lang, nawala yung ano, screenshot. Ayan, ayan, lifetime ownership as long as livable pa po si, Urban Decom Ortigas is nakatayo pa po yan, hindi yan gigibain. So, as a, unit owner, meron kang condominium certificate of title or titulo. This will entitle the owner to full ownership rights should the property be decided to be sold or demolished. That means po kung si client niyo po is mag-a-avail dito ng unit dito kay Urban Decom Ortigas, meron po siyang makukuhang titulo. Then yung sa titulo po na yun is nakapangalan po sa kanya, then at the same time, meron siyang ano, para siyang shareholder ng building. So meron siyang karapatan after 100 years, sabihin natin na napamana niya na sa anak niya, yung anak niya or yung apo niya is may karapatan kung anong puwedeng gawin dun sa unit or kung sabihin natin hindi na livable yung building, kunwari yung una nating building, si Building M, after 100 years kasi nga si precast, tumatagal ng 100 years, sabihin natin na after 100 years is hindi na livable, meron siyang karapatan as long as may titulo siya kung ibebenta niya ba yung, share niya or yung, building, ibebenta ba ng mga unit owner yung building or i-rebuild, meron po siyang share dun. So dun sa pinagbentahan po, ayan, appropriate shares on the proceed should the building be outmoded, unit owners will get to decide on what to do with both the land and the building. They will get appropriate share on the proceed of the sale should they decide to sell it. That means po na uh, when it comes kasi sa real estate, alam natin na intangible asset, it will takes 100 years para magamit talaga ang investment na 'to. Imagine na lang after 100 years if ang mismong project is hindi na po gagamitin ng mga unit owners, they will vote out kung gusto nila ibenta ang property or lupa. Lahat po ay may condominium certificate of title is entitled po sila sa share po ng selling contract price ng lupa. Imagine na lang din kasi yung return of investment kay client. Mas madaling salita, mas madaling, way na ipaliwanag kay client na may return of investment kahit na, sabihin natin after 100 years nga gigibain, ire-rebuild or ise-sell yung land, ayan, meron siyang makukuha. Sabihin natin yung value nun is ide-divide sa mga unit owner, gano'n po. So may makukuha siya basta meron siyang certificate of title.
So, next naman natin is who can qualify. Sino ba yung mga pwede nating mga maging client or yung mga prospect client na pwede natin alokin or syempre pwedeng bumili sa atin. So, first is locally employed, government man or private, business owners, freelancers, OFW, sea-based workers, and foreigners. So, sila yung pwede nating maging client. So, ayan. So, principal buyer, co-borrower, and co-owner, what are the differences? So, isa-isahin po natin yan. So, si principal buyer, siya po yung owner of the property. As indicated in the property title, so nasa titulo po siya as a unit owner, then nasa buyer's loan application sheet siya o siya yung nag-loan sa financing natin. Like example, sa Pag-ibig. So, ganun po. Siya po yung principal buyer. So, what will happen if the principal buyer's income does not meet the required GMI, yung required gross monthly income? So, pwede siyang kumuha ng co-borrower and co-owner. Example na lang ako, ako yung magiging client nyo. Hindi pasok sa required gross monthly income yung basic salary ko, which is sabihin natin nasa 30K. Ako, 30K lang kasi yung sweldo ko, required gross monthly income is nasa 57K, so hindi siya abot. So anong pwede kong gawin? Hindi pwedeng mag-end na lang yung convo natin doon dahil hindi umabot ng 57K yung sweldo ko. Pwedeng magkaroon tayo ng ibang option. Pwedeng kumuha ng co-borrower and co-owner. So, sino ba sila? So, si co-borrower, pwede siyang first degree, parents, siblings, offspring, second degree uncles, nephews, nieces, grandparents, grandchildren, half siblings. So, ito is related by blood. Pwedeng relatives yung pwedeng maging co-borrower. Sa co-owner naman is anyone who may not be a relative. Pwedeng kaibigan, live-in partner, boyfriend, sabihin natin na manager mo, sabihin natin best friend mo, katrabaho mo, ayan. So, pwedeng maging co-owner, business partner mo, example, igagawing business yung unit na kukunin, ayan, pwedeng maging co-owner. Basta hindi siya relative. So, pwede rin si first cousin, great-grandparents, and great-grandchildren. Any relative naman siya pwede from third degree onwards na. So, medyo malayo na. So, what if the client, example na lang ako ulit, 30K nga yung basic salary ko. Wala akong makuha na co-borrower and co-owner o ayaw ko kumuha kasi may ganun talagang client. Ayaw nilang may ibang kasama upon reservation or ayaw nilang may kasama sa titulo. So, anong pwedeng gawin? What if the client has other source of income aside from his monthly salary? Would that be counted? Yes po, pwede pong ma-count siya as additional income po. So, ano ba yung mga pwede nating additional income? So, first is any source of income that can be declared. Example po is business. Ako, 30K sweldo ko, then sabi natin, BPO ako or call center agent. So, sa gabi, call center ako. Then sa umaga is business owner. Sabi natin may milk tea shop ako. Basta may bank statement ako with ADB balance for 6 months or average daily balance for 6 months and business permit. Pwede siya maging additional income. Then, next naman, ganun ulit. Sa umaga, meron akong ibang additional income, kuwari public utility vehicles. Example na lang, Lalamove driver ako or Grab driver ako sa umaga, then sa gabi, call center. So, pwedeng certification of registration lang yung need. So, eto naman, example, may mother ako sa ibang bansa na re-remit every month ng 50K, sabihin natin 50K, 20K, basta umabot dun sa RGMI. For the past 6 months, kailangan lang may remittances. So, dapat consistent yung pagbigay niya. Sabihin natin, consistent yung mother ko magbigay ng 50K every month. So, pwede siyang additional income. Then, lot title naman, example, may pinapaupahan ako na sabihin natin commercial space, sabihin natin palayan, farm, ganyan. At least 1 hectare and above. Bawal pong lupa sa paso. Ayan, ganun po siya. So, ayan yung mga pwede natin i-declared as additional income. Pag ayaw ni client ng
'Pag ayaw ni client ng co-borrower and co-owner, basta may ganito siya, ayan. So, next naman natin. So, eto naman ang ating mga bayarin. So, si client, eto yung mga bayarin niya once na ah avail siya ng unit dito kay Urban Decom Sortigas. So, hindi ito magiging hidden charges kung made-declared mo siya upon site viewing pa lang. Kasi baka hayaan kayo ng mga leaders nyo sa first viewing nyo, kayo lang, then hindi kayo nakinig sa PKS ko ngayon, ayun, mali-mali na sabi mo, or hindi mo man lang nasabi, pag uwi mo, sabihin mo sa sarili mo, eh, hindi ko pala nabanggit yung condo juice. Ayun, magiging hidden charges na siya. Kasi once na nag-proceed yan si client ng reservation, then nalaman niya may condominium dues or kahit anong dues pa na babayaran, hindi mo nasabi, magiging hidden charges po siya. So, dapat ma-declared natin yan. And tuturuan naman namin kayo on how to declare this. So, first is yung condominium dues. Ang purpose po niyan is security, maintenance, cleanliness, amenities improvement. So, nandiyan na rin yung syempre paglilinis ng hallway, yung paggamit ng elevator, yung security guards, yung amenities natin, nagkaroon ng mga improvement na, yung mga CCTVs, maintenance, pag may nasira, i-check ng maintenance, ay mga ganun. So, dun na pupunta yung condominium dues natin. So, how much ba yung condominium dues natin? I-chat ko na lang po. Ayan, ₱55 per square meter. Monthly po siya binabayaran. So, 55, sabihin natin 55 times 30.60 square meter yung two-bedroom natin. Nasa 1,683 po siya every month binabayaran. So, 1,683 po in total every month na binabayaran. So, ganun po yung condominium dues natin. So, i-times nyo na lang din sa ibang unit kung 42.07 square meter, ganun po. So, yung move-in fee naman natin, next naman yan is one-time payment lang naman siya. Ang purpose po niya is water connection, electricity connection. Pwede nyo screenshot yung ano chat box natin Ayan. Ang purpose po niya is water connection, electricity connection, Condo Corp membership fee, and yung ating mga top cards. So yung top cards natin, dalawa po yun ibibigay kay client na once na tinap mo siya sa elevator, specific floor lang or kung saang floor si client yung unit niya, doon lang mapupunta yung elevator na yon. Example ako, dito kami sa 7th floor, then may top card ako. 7th floor lang yung matatap ng top card ko. Hindi ako pwede pumunta sa ibang floor, hindi ako pwedeng mag-tap sa ibang floor, ayan. So, another security purposes din po yun, okay? So, one-time payment lang naman yung move-in fee natin, 11,500 po. Okay. So, what payments are refundable and non-refundable? So, as a property specialist, in the word itself, specialist, dapat alam niyo yung mga sinasabi niyo. Huwag niyo lang sabihin kung hindi ka sure. Magtanong ka muna sa leaders niyo, ha? Kasi baka, syempre, baka masabi mo, refundable kahit hindi refundable. Own money mo yung ipang-refund mo yun pag kailangan ni client mag-refund. So, masakit yun sa atin as property specialist kasi kita na naging ano pa, ikaw pa nag-abono na kasi mali yung nasabi mo. Ganun po siya. So, eto po yung mga non-refundable natin kasi consumable naman po kasi siya. So, first is reservation fee, monthly amortization, down payment, condo dues, insurances, and move-in fee. So, yan po yung mga non-refundable natin, ha? Lagi niyong tatandaan. Huwag kayong magsasabi, ma'am, don't worry. Refundable naman yung reservation fee natin. Tapos after a week, ayaw na ni client magtuloy kasi na-relocate or ayaw nang pumayag ng parents or ng asawa niya.
"Uy Ma'am Irene, paki-refund naman po nung reservation fee namin kasi sabi mo refundable." So, own money mo yun, 10,000 ire-refund, 'di ba? So, medyo masakit yun sa atin or makati talaga siya sa ano, sa gastusin. So, ano na lang, be sabihin natin, ah be responsible na lang sa mga sinasabi mo as a property specialist. So, pag-aralan muna natin lahat. So, may nag-comment dito, ano po yung insurances? Insurances, ayan ma'am, naka-direct message ka sa akin ha. Siya kasi yung kanina pa naka-direct message. So, yung insurances po natin, tatlo po yan. Actually, una is FI or fire insurance. Yung fire insurance po natin, once na nasunog yung unit for accidental purpose or sabihin natin na in accidental cause, ganyan, pwede pong mabigyan ka ulit ng bagong unit. Pero kung may 1,000,000 ka sa unit mo, cash, ginto, ganyan, hindi na siya mababalik. So, kung ano lang yung pagka-turnover ng unit, yung mga gamit, hindi na kasama. Then, yun yung sa FI ha. So, next naman is MRI or Mortgage Redemption Insurance. Once na si principal buyer is namatay in a natural way, like kunwari, nagkasakit, na heat stroke, na stroke, yung mga gano'n, basta natural way, puwede pong ma-fully paid yung unit niya. Example na lang, 5 years na siyang ah, nagmo-monthly amortization, puwede pong ma-fully paid. Kung familiar kayo kay Lloyd Cadena, yung vlogger na namatay, kaka-reserve niya lang ng unit sa ano, isang house and lot. Na fully paid po dahil sa MRI nung namatay siya kasi parang naano siya, eh, na cardiac arrest, ayun. Then yung nanay niya, ayun, siya yung ano, nakinabang kasi na fully paid kasi may insurance si Lloyd Cadena na MRI. So, same lang yun sa'tin. Upon investigation lagi kung ang cause of death is natural ba, like nagkasakit, yun nga yung sabi ko, or sabihin natin kung nag-suicide yan, tumalon sa building, nagpasagasa sa e-bike, nagpasagasa sa highway, ayan, hindi po siya sakop. Hindi siya puwedeng masakop ng insurances na MRI or hindi siya fully paid kung sinadya yung pagkamatay ni, principal buyer, gano'n po siya. So, next naman natin is hindi naman siya binabayaran dito sa, DECA. Binabayaran siya sa munisipyo, yung amilyar kung familiar kayo sa RPT, Real Property Tax. Yun po is ano siya, required talaga kung may property ka na land, ayan. Required talaga siya magbayad ng tax. So, around ano lang siya, nasa 5K annually. So, isang beses lang siya sa isang taon, every January. Binabayaran sa ating munisipyo ng Pasig. So, ganun lang po. So, yan ang ating mga non-refundable. Then, ito naman, isa lang po yung refundable natin, which is si construction bond. Example, si client, di ba nga, fully fitted units na po tayo. No need na for renovation. Pero kung si client gagawin niyang Airbnb, staycation, igagawin niyang semi-furnished yung unit niya, need niya pong magbayad ng construction bond. Ang major po natin is 20,000. Then, ang minor naman natin, example, magkakabit lang ng doorknob or ng lock sa pinto. Mga gano'n, magkakabit lang ng TV. Ayan. Yun yung mga minor, 5,000. Pero kung ano yan, example, kung magpapa-renovate yan, sabihin natin magpapakabit ng aircon, magpapakabit ng cabinet, aayusin yung banyo, papalitan yung tiles, ayan. Yun po tayo, papasok po tayo sa major construction bond, which is 20,000. Ang kinagandahan po dito is refundable to. So, upon checking ng maintenance. Example na lang, tapos na magpa-renovate si client, nagbayad na siya. Hindi, nagbayad siya muna bago start ng construction. Nagbayad siya ng 20K. Then, after a month natapos yung kanyang renovation sa unit,
Then, check yan ng maintenance. Example na lang, may mga nasirang precast, nasira yung bintana, nasira yung tubo, yung mga ganun. So, yung construction bond niya, yung security deposit niya, yun yung gagamitin sa pagpapagawa ng mga nasira. Pero kung wala man nasira, i-refund siya, naka-cheque na po. Kasi babayaran niya ni client, naka-cash sa PMO. Then, kung ah i-refund na, naka-ano na yan, sabihin natin, naka-cheque na po siya after a month. So, hindi kasi nag-i-stay si PMO ng pera sa kanilang office. Dinedeposit po yun sa 8990 sa developer natin, sa bank ng developer natin. So, i-refund yan, naka-cheque na po. So, yan. So, yun lang naman ang ating mga details about sa Urban Decoms Ortigas. I hope madami kayong natutunan. So, may I know nga kung mag-i-start ka na this week, kindly chat, start na ako this week. Magbebenta. Yan, start na ako this week. Yan. Kindly chat nga, start na ako this week. Ayan, si Miss Normina. Start na ako this week. Ayan. Start ka na this week para naman mas mabilis ka magkaresulta dito sa real estate or sa IQ Elite. I hope marami kayong natutunan. Pwede kayong mag-questions if you have other questions pa regarding sa ating PKS. Pwede pang mag-questions ha. I give you a minute and two. Yan. Kung wala naman, kindly chat nan para naman makita ko kung gising pa ba yung iba. So, ayan. Start ka na this week para naman hindi masayang yung araw. Malay mo, bukas pala may reservation ka na, di ba? Hindi natin masabi. So, start ka na this week. So, kindly type your questions. If wala, kindly type none para naman proceed na natin. Alright, for your next training schedule, bibigyan kayo ng slot ng nag-invite or ng leader nyo para sa on-site training natin. Ang importance is makita nyo actual ang project natin. And mahirap kasi yung puro video lang tayo, Zoom meeting, webinar. Mas maganda talaga is umattend kayo ng on-site. Siyempre, makikilala niyo yung mga leaders nyo. Siyempre, especially our founder, si Sir Isaiah Kimboy, mamimit nyo siya soon. So, ayan. Si leader and inviter nyo. Kaya tinanong ko kung sino yung nag-invite sa inyo kanina. Para naman alam ko ah, kung kanino ko kayo hahanapin sa Wednesday. Alam ko kasi sa Wednesday na ang next training natin. So, hope to see you on our office this coming Wednesday. Nandun din ako. Don't forget to approach me ha, para naman malaman ko kung uma-attend kayo ng webinar natin. So, ayan, picture tayo before we end this webinar. So, pwede kayong mag-open cam guys ha. Open cam kaya kayo. Ayan, thank you sir. How about others? Picture lang tayo saglit. Lambing lang ba? Lambing ko lang saglit. 'Di ba? Ayan. Pang my day lang. One, two, three. One, two, three, smile. Ayan. Thank you so much. Ayan. Konting lambing lang yun ha. Nagpicture lang ako. Kausapin niyo ako pag nakapunta na kayo sa site sa Wednesday ha. Nandun lang ako sa office. Makikita niyo lang ako sumusulpot ako bigla. So, ayan. Thank you so much guys.